Palagi nga pala ako nasa galaan kaya naman naisipan ko nga na bumili na ng motor para may sarili akong service pero hindi naman marunong mag-drive. Bahala na si Batman. So yun na nga guys for today's video, hindi nga pala tayo ngayon manghihibasan, kundi pupunta nga pala tayo ng Laguna at may balak nga akong bilhin doon. At dahil nga mahiluin ako sa biyahe ay di magbangka na lang tayo hanggang Laguna. Kung pwede nga lang ay nakatuwa naman din sa dinaanan namin para kaming nasa games. Kapag di nidadaan na hindi pwede ang pamulog-mulog at masasampiga ka ng sanga ng pipisik. Bali si Negro nga pala mga kasama ko papuntang Laguna. Idadaan nga lang pala niya ako doon tapos dediretso siya ng Manila at pupuntahan ng kanyang jowa. Sana all. Kala mo naman talaga, ayoko na lang mag-talk. Kaya nung inggitin na yan, no? Ang usap nga pala namin maaga kami magbabiyahe at gawa ng mainit nga magmotor. Pero dahil nga tayo ay Pilipino, dapat late tayo ng mga 6 hours. Buti na nga lang at sakto at mag-iigib si Papa ng tubig din sa bayan, nakisabay na kami. Nakatamad kasi maglakad papuntang bayan at yanong init at 1 oras din ang lakad. Ari nga pala motor ni Onichan ay nandito lang yan sa bayan. Hindi kasi pwedeng dalhin sa bahay at gawa ng hindi naman pwede idaan yan sa dagat ay. Parang nagagalit na naman. So bali ganun rin nga pala ugali ni Onichan kapag hindi jowa niya yung angkas niya. Akasiksikin ka niyan sa dulo na para bang wala siyang angkas. Magagalit pa yan kapag magutumin ka sa biyahe. Mas gusto ko nga pala magbiyahe ng nakamotor kahit na mainit at nakakangalay sa pig-i. Pero hindi naman nakakahilo. Kapag sa bus kasi parang mauna pa akong bawian ng buhay bago makarating sa pupuntahan ko. Pero minsan naman tumatalab ang bonamin at ako'y nakakatulog sa biyahe. Dumaan nga pala muna kami din sa Padre Burgos at naghahanap nga si Negro ng alamang. Dadalhin niya sa Manila. Kaso yun hindi naman kami nakabili at sarado. Wala lang, share ko lang. Nagutom nga pala ang aking driver kaya naman huminto muna kami at kumain. Buti naman at siya ang unang nakaramdam ng gutom. Kapag kasi ako hindi pwede eh. Nga pala dati ako nagtrabaho sa Laguna kaya naman kapag ako'y nababagot sa Quezon, doon ako nagtatambay. Nag-iilang araw ako doon tapos gagala kung saan. Kasama ang dati kong mga katrabaho tapos uuwi ng Quezon, manghihibasan. Minsan naman sa Padre Burgos ako dumadayo ng panghihibasan. Tapos uuwi ng Makalelon, mag-voice over. Ganun ang takbo ng buhay ko. Pero nagbago nga mula nung nakilala ko sila Miss Line. At kung saan na ako nakakarating. Pero gusto ko yung ganung pagbabago kasi may mga natututunan ako sa kanila. Na dati inaakala ko hindi ko kayang gawin pero kaya ko pala. Natututo ako makisalamuha sa ibang tao at saka tumataas yung confidence ko sa sarili. Pero ano namang connect nun sa biyahe namin ngayon ni Onichan? Napapalayo na naman ang istorya. Wala kayong paki, vlog ko to. Bali kanina pa nga pala ako naiinip sa biyahe, nakatulog na lang ako, nagising, naubos ko na lang lahat ng tugtog din sa aking cellphone. Pero nandito pa rin kami sa kalsada. Oy, bakit parang paiyak naman ah? Medyo malayo din talaga ang biyahe mula Makalelon hanggang Laguna. Pero depende naman yun sa bilis ng pagpapatakbo ng motor. Umalis nga pala kami sa Makalelon ay 12, tapos ngayon ay mag-4 na. Bali 4 hours din yung aming biyahe bago makarating ng Laguna. Nga pala pinuntahan namin din sa Laguna ay dito sa May Kabuyaw. Nandito yung isa naming kapatid, yung sumunod kay Onichan, nagtatrabaho dito. At dito nga ako makikituloy. So yun, sa wakas nakarating na rin kami din sa boarding house ng kapatid ko. Kasama nga niya pala sa boarding house yung jowa niya. Pero yun na nga, mabalik tayo. Kinabukasan nga pala ayan, ganda-gandahan siya. Bibili kami ngayon ng motor. Ay lagi din lang naman ako nasa galaan kaya bibili na ako ng motor para may sarili akong service. Nagpasama nga pala ako din sa kapatid kong si Julius. Nga pala baka sabihin ng iba, bakit naman sa Laguna ka pa nagbili? Meron din naman sa Gumaca o Lucena. Eh, dito ang gusto ko ay para diretso gala. Pinag-isipan ko nga pala kung ang bibilhin ko baga ay cellphone o motor na lang muna. Kasi yung cellphone ko nung nasira tapos pinaayos ko, hindi na ganun kaganda yung quality ng camera niya sa front. Eh ginagamit ko pa naman kapag ako'y nag-a-affiliate. Yung action cam ko naman hindi siya pwedeng i-zoom, hindi makikita yung details ng product. Kaya bihira ko siya magamit sa pag-a-affiliate. Pero dahil nga nag-post sa Ibana na mamimigay daw siya ng iPhone 17, so motor na lang muna yung bilhin natin. At baka mapili tayo, sayang naman. Pero yun na nga, tama na ang kalokohan, itong bibilhin kong motor ay hindi para sa akin, para sa kapatid ko. Abay malay-malayin ko baga sa pagdadrive ng motor na yan. Baka mapaaga pa ang buhay ko dyan. Gusto ko rin talaga sanang matutunan yan, kaso nga lang inatatakot-takot, baka ako'y magsimplang. Takot na akong masaktan pa ulit. Lakaw, parang iba na yun. Okay na ako sa pagdadrive ng bangka at doon ay walang masyadong mababanggaan, puno laang. Balak nga pala sana ng kapatid ko kukuha siya ng hulugan na motor, pero sabi ko nga sa kanya ay wag na at bibilhan ko na lang siya. Nax, napakabait naman na atin yan. Chares, walang ganon, walang mabait na ate. Sino ba yun? Syempre babayaran niya yan sa akin, ano siya, chicks. Tinulungan ko lang siya para mas mapamura kasi nga kapag hulugan, mas mahal. Pero kalahati lang naman yung papabayaran ko sa kanya kasi medyo mabait naman ako ng kauntian. Hindi nga lang mayaman kaya hindi pwedeng libre lahat. Kalahati lang. Pero tutulungan ko rin naman siya para hindi siya mahirapang makabayad sa akin at kukunin ko siyang videographer. Matagal ko na nga palang pinangako yan sa kanya kaya nga lang ay ngayon ko lang siya nabilhan at gawa na nga inuna ko muna yung bahay namin at saka nag-invest din muna ako kasi alam naman natin sa vlogging hindi yan panghabang buhay. Hindi laging sikat ka. Darating yung araw na malalaos ka din. Kaya pinag-iisipan ko talaga mabuti kung saan ko gagastusin yung perang kinikita ko. Iniisip ng iba ang laki na ng kinikita ko kasi nakabili na ako ng ganito, ganyan. Hindi naman ganun kalaki ang kinikita ko kasi alam nyo naman nasa vlog lang talaga ako kumikita. Tapos dun sa mga link na mga product na pinopromote ko, kasino lang naman ang kita sa ganong promotion. Pag nakabenta may 20 pesos ka, 30, 5 pesos, 7, mga ganon. Pero may time naman na malaki ang kita. Kumbaga hindi nga siya pare-pareho, depende sa sipag mo at tiyaga. Sipag at tiyaga talaga ang kailangan sa pagbablog para kumita ka ng malaki. Saka kung masinop ka sa pera at hindi ka gastador, mabibili mo talaga yung mga bagay na gusto mo. At syempre bukod sa sipag at tiyaga, samahan mo rin ang dasal para magtagumpay ka sa buhay. Pagkatapos nga pala namin bumili ng motor, syempre bibili ng helmet. Dalawa nga pala yung bibili naming helmet pero hindi nga sa akin yung isa. Sa jowa niya, syempre hindi naman aking motor yan ay. Welcome to Moto Shop, Kabuyaw, Laguna. Ito po
po, mag-a-avail po si ma'am tsaka si sir po ng helmet namin na Kerena. Isang two-tone tsaka isang plain white po. O di ba nakapag-promote pa nga siya. Nga pala ang presyo ng motor na nabili namin ay 85,000. Tapos ito nga palang helmet ay bali 6,000 yung dalawa. At syempre hindi maganda tingnan ng motor kapag walang sticker ko. Wala lang, papansin lang baga. Kahit hindi naman nahingi yung may-ari ng motor. So yun lang, bye.